Hello everyone! Good evening po sa inyong lahat. Welcome dito sa ating live sa Neo Treasure Feng Shui. Today, ang pag-uusapan natin is ang very interesting topic na lagi namin nare-receive through calls, through messages, sa text, sa messenger. Ito yung lagi nilang tinatanong. Malas ba talaga ang number 4 sa bahay? Alamin natin kung ano yung totoo ayon sa Feng Shui. Okay. Sa Feng Shui, marami po kasing natatakot kapag sinabi nilang house number nila ay 4 or kaya may 44 or kaya may unit number nila is 4 o 4th floor. Bakit ba? Pero sa totoo lang, dahil sa Chinese belief, ang pronunciation ng number 4 ay halos katunog ng word na death. Okay? Kaya maraming Chinese families at business owners ang umiiwas dito. Pero teka lang kapag ang house number ninyo ay may number 4, huwag agad matakot. Sa Feng Shui kasi may mga simpleng paraan para mabalance o ma-neutralize ang energy nito, lalo na kung nakalagay ito sa gate o bakod o bilang address or kahit na unit 4 ka. Okay, actually, marami namang successful people ang may number 4 sa address nila. Pero maganda ang Feng Shui setup ng bahay nila. Yun po yun, setup. Kaya pag-uusapan natin yan, ano ba ang pwedeng gawin kapag number 4 ang bahay mo? Or ang unit mo, number 4? Or yung bahay mo, pang-apat na bilang or mayroong nakalagay sa gate ng number 4? Okay, narito yung mga common Feng Shui na remedies natin. Okay, una, yung bahay mo, kung number 4 ka, gumamit ka ng magandang lighting sa main gate. Okay, maliwanag yung entrance, mas malakas na positive key or prosperity energy. Okay, lagyan ng mga healthy plants sa paligid ng gate or nakakatulong kasi ito para ma-lighten o yung bigat ng stagnant energy. Kumbaga parang makakagaang. I-combine din ang number 4. Sample, kung number 4 yung bahay mo, yan yung magandang naglalagay sa mga main door ng mga auspicious decor. Katulad ng mystic knot, kaya minsan nakikita natin yung mga bahay, may mystic knot. And then, karamihan sa China, meron tinatawag na fudog, nakalagay yun, lalo na sa mga business. Kung mapapansin din yun, meron din mga bagwa, meron din mga wealth symbols, ang daming protective charms, okay? And then, marami rin nagtatanong, kumbaga lalo na yung mga nagpapa-assist. Gumamit din kayo ng lucky colors sa gate nyo o sa paligid nyo. Yun yung kasi mga common remedies katulad ng red accent, kasi protection and activation yun. Okay, pwede rin kayong maglagay ng gold kasi prosperity symbols yun, okay? Kumbaga, pero pag titignan natin, pwede rin yung green plants kasi life and energy yun, okay? And then, syempre, huwag nyo rin kakalimutan. Okay, panatilihing malinis ang main entrance. Sa Feng Shui kasi, ang main door o ang tinatawag natin bibig o yung mouth of key, kahit anong number pa yan, kung maganda at welcoming ang entrance, mas favorable ang energy. Okay, tatandaan niyo yun. Pwede nyo rin i-style yung address nyo. Halimbawa, yung bahay mo, naglagay tayo, mostly naglalagay talaga tayo ng mga address sa harapan ng bahay. Simply because, kasi, syempre pagka meron tayong mga deliveries, para nakikita yung number ng bahay natin, para hindi naliligaw yung mga deliveries natin. So, pwede mo i-combine. Lagyan mo number 4A, ganun, lagyan mo siya. Or kaya, lagyan mo ng ibang positive numbers na yung sa signage sa design. Or kaya, ang gawin mo, yung halimbawa, ang address mo, 4A6, lagyan mo ng bilog, ilagyan mo siya ng round na metal or oblong metal na frame para naman nakalock. Ibig sabihin na ikulong mo yung bad energy. Pwede yun, nabibili yun sa mga Wilcon, sa mga bilihan ng mga gamit or metal, metal na pwede natin brown, pambilog. Okay. Mas mahalaga pa rin kasi, hindi sira o madilim ang harapan ng bahay ninyo. Okay? Wala dapat stagnant energy yan. Magaan dapat ang pakiramdam ng bahay at masaya at harmonious ang pamilya. Okay? Tatandaan, hindi porket may number 4 ay malas na agad ang bahay. Marami pa rin successful at masayang pamilya ang nakatira sa bahay na may number 4. Okay, dahil ang tunay na Feng Shui ay nakabase sa overall energy ng tahanan at yung mga taong nakatira dito.
Kumbaga parang dito marami kayong matututunan sa akin. Siyempre, hindi ko naman lahat maibigay yung topic. If you have questions, mag-comment down lang kayo below. And then, para po yun naman na susunod natin magiging topic. At kung gusto naman ninyo ng personalized feng shui advice para sa bahay ninyo, para sa negosyo ninyo, message us directly dito mismo sa page na to, Neo Treasures Feng Shui. Okay, marami pa tayong interesting feng shui topics sa susunod natin, kaya stay tuned. Lahat ng mga gusto nyo malaman, i-comment down nyo lang, okay? That's all for the day. Thank you so much. God bless. To inquire more, you may visit our store. We are open Monday to Sunday, 9 a.m. to 8 p.m. You may follow our pages Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube to keep you updated on our Feng Shui tips.